Nagpalabas po ng statement si Vice President Sara Duterte. May kaugnayan po ito sa kanyang natanggap, no, o napaabot sa kanya na impormasyon na nitong nakaraang araw daw ay pinuntahan ng nagpakilalang mga officials ng Philippine Embassy doon po sa Netherlands, si Pangulong Duterte sa kanyang detention facility. Medyo mabigat po ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sapagkat hindi po ito na-coordinate sa kanya bilang anak at the same time vice presidente at isa na rin po sa mga tumatayong legal consultant or kung hindi man direktang legal defense team ng kanyang tatay. Bilang abogada din po si Vice President Sara Duterte, nagbibigay din po siya ng legal na mga advices sa kanyang ama, bagamat ang legal counsel head ng kanilang defense team ay si Attorney Kaufman, no? We have not yet received a formal issuance of statement from Attorney Kaufman kung ano ang kanyang reaksyon dito sa inilabas na pagpapahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil dito sa unsolicited at uncoordinated na consular check-up na ginawa daw ng mga officials ng Philippine Embassy na naka-base sa Netherlands. So basahin ko muna, mga kababayan, ano po ba ang naging pagpapahayag na ito ni Vice President Sara Duterte at nang sa ganon, mabigyan po natin ng punto por punto na reaksyon at ng atin na ring pananaw. Ano? Okay, ito na po, bubuksan ko na po mga kababayan. Basahin ko muna. Statement, no? May official po ito na logo ng Office of the Vice President. Ito na ang statement niya. I have received disturbing information from Malacanang. Galing sa Malacanang, no? Ang kanyang impormasyon ni Vice President Sara Duterte that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to the President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague, the Netherlands. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Duterte. The said officials from the Philippine Embassy clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. So dito pa lang makita mo na talaga na hindi alam ni Vice President Sara Duterte itong tinatawag na consular visit o activity ng pagpunta, pag-interview direkta kay former President Duterte na ginawa ng mga embassy officials na naka-base sa Netherlands, sa The Hague. And binanggit niya rin dito sa kanyang unang paragraph ng inilabas na statement ni Vice President Sara Duterte na may report na ginawa ang naturang mga embassy officials na nagkaroon ng uncoordinated and unsolicited visit sa kay former President Duterte. Pagkatapos nilang makausap o ma-interview ang kanyang ama, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang naturang mga embassy officials ay gumawa ng ulat kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano pong nilalaman ng mga ulat na yon, syempre hindi po binigyan ng kopya. Hindi rin po ipinaalam o ipinagpaalam sa grupo o sa pamilya ni Vice President Sara Duterte at pati na rin po most likely sa kanilang legal defense team na nangangasiwa sa legal na mga pangangailangan ni Pangulong Duterte doon sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. So medyo foul talaga yan, ano? How can you do consular visit at tapos ang layunin mo mag-interview ka doon sa kay former President Duterte without submitting yung regular na mga visitation coordination sa mga abogado o sa abogado at sa kanyang direct immediate family. So, hindi po pagmamay-ari ng Philippine Embassy
si Pangulong Duterte, mayroon po itong kinakaharap na mga reklamo o kaso sa isang international tribunal at hindi rin po maganda na ang pagbisita na ito ay pagkukunwari na tinitingnan kunwari ang kalagayan ni Pangulong Duterte, subalit gagawa pala ng ulat. At kung anong ulat na ito, sila lang po nakakaalam at si Marcos Jr. Let's proceed to paragraph 2. Since the month of March, ito yung buwan na pinadukot, kinidnap at illegal na pinatapon at pinakulong ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno si Pangulong Duterte mula dyan sa Villamor Air Base sa Pasay at papunta po doon sa The Hague ICC Detention Facility. At nilabag po nila ang lahat halos ng mga garantiya sa karapatang fundamental bilang tao, bilang mamamayan ni Pangulong Duterte. At hindi nga sinunod ang Rome Statute na dapat po si Pangulong Duterte ay ipiniresenta muna sa local court sa Pilipinas at may karapatan si Pangulong Duterte to contest his supposedly arrest, even to immediately petition in the local court na siya ay mapawalan or interim release as granted or guaranteed as a form ng kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute. Kung siya naman talaga po ay inaaresto daw, na alam natin walang ipinakitang warrant of arrest, at iyon po ay isang kidnapping or isang cross-border kidnapping equivalent to extraordinary rendition, pagdukot. Okay. Sabi ni Vice President Sara Duterte, since March, there has always been at least a family member ng pamilya Duterte or two that visit former President Duterte almost every day, precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government, referring dito sa pumunta mula sa The Hague Embassy ng Pilipinas, ang tawag ni Vice President Sara Duterte, mga agents of the government na nagpadukot that abducted the former president to intrude upon him without seeking permission, ito na, from family members who are in The Hague. Nasa Hague ang ibang mga miyembro ng Duterte family, kung sino-sino pong mga nandun, baka si Miss Kitty Duterte o si Congressman Pulong Duterte o si Mayor Basti Duterte, Basta sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi nagpaalam sa sino mang representante ng pamilya Duterte na nandoon sa Hague, the Netherlands. At ito po ay naglalagay sa buhay ni Pangulong Duterte sa isang immediate o posibilidad ng panganib. Basahin kong sabi niya, this, without seeking permission from family members in The Hague, places his life and safety in imminent danger. Third paragraph. If such sham welfare check, pag sinabing sham, ibig sabihin po bogus, peke, gawa-gawa, welfare check are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte. So nababahala dito si Vice President Sara Duterte na kapag nagpatuloy ang ganitong bugos at gawa-gawang bisita daw para i-check ang kalagayan at kabutihan ni Pangulong Duterte, na nakikipagsabwatan ang Philippine government authorities by way of the Philippine Embassy in Netherlands at ng ICC na pinapayagan nila ito. At kapag nagpatuloy at may mangyayari po na masama kay Pangulong Duterte to the point ng kanyang posibleng ikapahamak hanggang sa posibleng mamatay siya doon, kung anong gagawin sa kanya, sinasabi ni Vice President Sara Duterte na mananagot dito ang gobyerno ni Marcos at ang ICC. Ito pa, these are nothing but orders of President Marcos Jr. Tinuro na ni Vice President Sara Duterte dito si Bongbong Marcos Jr. And sabi niya, this is disguised as
consular functions. Kunwari, ito daw ay gawain ng isang Philippine Foreign Mission Post o embassy. And we strongly object, nagbanggit na dito ang Vice Presidenta, and we strongly object to such visit. Hindi nila pinapayagan o pinapahintulutan na magpapatuloy ang ganitong bogus at kunwa-kunwari ang pagdalaw ng Philippine government authorities na nakabase doon sa Embassy ng Pilipinas sa Netherlands. Itong sabi niya dinagdagan ni Vice President Sara Duterte, "These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Former President Duterte does not need you." Sabi niya, hindi kailangan ni Pangulong Duterte. Ikaw, Marcos, at ang gobyerno mo and our family will take care of him. Ang aming pamilya ang mangangalaga kay Pangulong Duterte. Very clear. Last paragraph. President Marcos should know that we have several overseas Filipino around the world, mga kababayan nating mga overseas Filipino workers, detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of any single welfare visitation or check from the Philippine government. They need you. You have failed them. Sabi ni Vice President Sara Duterte, mas marami po ang ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakadetine, problemado, at inabandona at nahaharap sa hirap na kalagayan na hindi man lang ninyo binisita. At mas kailangan nila ang pagbisita ninyo pero hindi nyo ginawa. Ayon. And lastly, sabi ni Vice President Sara Duterte, "We Filipinos deserve better." Sara Z. Duterte, Vice President. Ano po ito, mga kababayan, ang issue dito? Tatlong bagay kaagad ang nakita natin na punto. Si Marcos Jr. ay nag-utos o inuutusan niya ang Philippine Foreign Mission Post, which is the Philippine Embassy na nandun po sa Netherlands, sa The Hague. At ano po ang kanyang utos? Na bisitahin daw at gumawa ng interview. Ibig sabihin po, nag-iimbestiga sila ng patago at nagdidiskarte na kunwari ito ay bisita para mag-check ng kalagayan at ng mga pangangailangan ni Pangulong Duterte. But they failed to formally coordinate and ask permission from the family members, more particularly to the Vice President who happens to be the daughter and a lawyer for President Duterte also. Si Vice President Sara Duterte. So foul talaga ito. At malamang sa malamang wala pong alam ang legal defense team ni Pangulong Duterte sapagkat itinuturo po ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang gumawa nito ay mga opisyal ng embassy sa Netherlands ng Pilipinas at ang nakipagsabwatan ay ang mga otoridad ng International Criminal Court without the knowledge or permission of the Duterte family na nandyan lang po pala sa labas ng or sa paligid lang mismo ng The Hague, Netherlands. And even the lawyers, the legal defense team, at the very least, si Attorney Kaufman ay hindi po naabisuhan o nabigyan ng notice and coordination. That is something that smells foul. Kung basta lamang pala mag-check kayo at wala kayong masamang balak o mga iba pang layunin na alam natin ay ang nagbisita na ito, malamang hindi lang ito mga consular officers or members of the diplomatic post, mayroon po dyan nakalagay na mga intelligence ng gobyerno. Kaya agents ang ginamit po ni Vice President Sara Duterte, kaya gumawa ng report ang naturang mga visiting team from the embassy ng Pilipinas. Kasi hindi naman talaga visitation ang layunin nila. So that's number one, walang coordination, walang permiso. Pangalawa, may puntong valid. There is a valid point raised by Vice President Sara Duterte as a family representative, mga kababayan. At bilang siya mismo ay bahagi po ng
pamilya nila at Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan, nagtataka siya kung ano ang layuning ito, bakit kailangan gumawa ng report kay Marcos Jr. So it appears that the purpose is not about to check on the welfare and situation and status only of former President Duterte. Ang utos ay mag-interview. Ibig sabihin po, they are gathering information. That is something na delikado sapagkat hindi alam ni President Duterte na ito ay walang koordinasyon sa kanyang pamilya at hindi po nararapat na sa kalagayan ngayon ni Pangulong Duterte declared already initially by the lawyers and even those nag-check sa kanya in behalf of the ICC that he is unfit for trial, ay may kumakausap sa kanya ng patago at pasimple, ngunit may ibang layunin sapagkat nangangalap sila ng impormasyon. Well, may punto si Vice President Sara Duterte para mangamba. Kung ano pa ang mga ginawa nila doon, ano ang mga tinanong, ano ang napag-usapan, hindi po ito na ipaabot kay Vice President Sara Duterte at even sa iba pang bahagi ng kanilang pamilya or lalo pa sa mga legal defense team members ni Pangulong Duterte na pwede pong makakompromise o makapagpahamak kay Pangulong Duterte because sa kanyang kalagayan that there are medical issues or health issues pertaining to his capability and fitness to undergo trial. Ini-interview nito ng mga tauhan ni Marcos na pinadala through the Philippine Embassy in Netherlands. So, foul po ito, mga kababayan. That's the second point. Hindi lang ito walang permiso, kundi iba ang layunin. The purpose is now very clear upon the confirmation ng Vice President na gumagawa ng report ang mga pumunta kay Pangulong Duterte at ito po ay report na isinabmit kay Marcos Jr. At the back of the knowledge of Vice President Sara Duterte, of their family, and of their legal defense team. That is a very sinister, no? Medyo nakakaduda ang ginawang report at ang mga nakuha o ginawang impormasyon na sa pamamagitan ng pasimple, patago, subalit anomalya na style. Kaya tinawag ni Vice President Sara Duterte na sham. Bogus, no? S-H-A-M, sham. Okay. Third point. Ibig sabihin po, may purpose si Marcos na masama ang kanyang gobyerno upang lalo pang idiin, i-compromise, pasamain, o kaya gawa ng iba pang masamang hakbang si Pangulong Duterte because the part of it is being conducted sa sikreto, patago at palihim gives away the motive. Kung matino ang motive at ang layunin ay hindi para sa ikasasama ni Pangulong Duterte, bakit nyo ililihim sa kanyang pamilya at sa kanyang mga abogado? Lalo na ang anak niya ay pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating gobyerno. Si Vice President Sara Duterte, the embassy officials could have coordinated with the lawyers as well as with Vice President Sara Duterte. Kahit sa dalawang tao lang ito, kay Attorney Kaufman at kay Vice President Sara Duterte, so that when they conduct the so-called visitation and consular visit daw kay Pangulong Duterte, may representante ang pamilya at ang legal defense team in order to protect the interest and welfare of President Duterte. Ibig sabihin po, posibleng may mga tinanong sila na hindi competent enough si Pangulong Duterte na iyon ay kanyang sagutin o magbigay ng impormasyon given ang kanyang kalagayan sa kanyang kalusugan. Na nangangailangan na yung mga pagtatanong na yon ay guided ng kanyang lawyer at ng kanyang anak upang makita nila na hindi po ito makompromise o magkakaroon ng negatibo at masamang epekto sa kaso na kinakaharap niya o sa ano pa mang bagay na gustong gamitin ang naturang mga impormasyon ng gobyerno ni Marcos.
So intelligence project po yun mga kababayan. Ibig sabihin po yung mga pumunta doon, baka hindi nga mga taga-embassy officials. Baka galing sa Pilipinas at pinadala doon baka mga intelligence operatives and agents ng gobyerno ni Marcos upang magkaroon ng intelligence or information gathering on President Duterte. Ginamit lang nila na cover na kunwari nagkaroon ng consular visit para ikubli na yon ay hindi naman consular visit kundi intelligence project. They are into up something. So pwede po bang gumawa ito ng mga negatibo na bagay na ikakapahamak ni Pangulong Duterte? Pwede po. Compromising information, ang dangerous manipulative interview, and posible may mga iba pang ginawa na pwedeng ikasama o ikapahamak ni Pangulong Duterte. Anything can happen when these visits or this visit, kung isa lang, ay ginawa ng patago at palihim. The motive is very clear at may rason o may dahilan na ito po ay ipagbawal, tutulan at ibunyag nila Vice President Sara Duterte ang ginagawa nila kay Pangulong Duterte. Sobrang kalapastangan po ito, no? Bastos po ito at napakadelikado na uri ng hakbang na patago at palihim na inuutusan ni Marcos Jr. ang mga intelligence operatives and agents na nakatago at nakakubli dito po sa embassy post sa Netherlands. Pwedeng hindi nga taga roon yun, galing Pilipinas at pinalusot ng ICC. This is a very sinister and devious scheme. Pag sinabing devious, masama po yun, makademonyo. Kung si Senator Alan Peter Cayetano pa mag-describe, devious means makademonyo. So, bantayan po natin ito. At mabuti na lamang po, nag-leak ang impormasyon na may ginawa o may ginagawa at gagawin na mga patago, palihim at pailalim na mga pagbisita ang mga state agents ni Marcos under the cover of Philippine Embassy in Netherlands para direktang kausapin, mangalap ng impormasyon at mag-operate against kay Pangulong Duterte even na nasa loob siya ng detention. I think kailangan ito magkaroon din ng legal na hakbang ng pagtutol ang mga legal defense team ni Pangulong Duterte so that the ICC chamber, yung mga judges, their attention must be called out. Bakit nyo pinayagan itong devious, anomalous, and questionable na mga kunwa-kunwari ang consular and embassy visit kay Pangulong Duterte na walang mga abogado niyang nakakaalam, hindi coordinated sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at lalo pa patago at pasimple na ginawa. Until nag-leak ang impormasyon na may ginawa palang report against or whatever it is kay Pangulong Duterte na ginawa sa pamamagitan ng diskarte na visitation or consular visit. Mga kababayan, hindi na po maganda itong nangyayari ng ito. At kapag pinabayaan po ito ng mga legal defense team ni Pangulong Duterte at hindi tumutol at hindi po ito ibubulgar ng kanyang mga pamilya, lalo na mabuti na lang ginawa ito ni Vice President Sara Duterte, baka magulat na lang tayo, mayroon na pong mga iba pang impormasyon na lalabas o may mga ginawa na kung ano man na hindi maganda kay Pangulong Duterte. This must be taken seriously sapagkat ang banggit nga ni Vice President Sara Duterte, whatever happens to former President Duterte, lalo na pag namatay ito, ay mananagot ng lubusan si Marcos Jr. at ang kanyang mga tauhan at mga operatiba ng kanyang gobyerno sa ginawa nilang kataksilan at kalapastanganan kay Pangulong Duterte. Hindi pa nakontento itong si Marcos at ang kanyang gobyerno na pinadukot ang isang matandang Rodrigo Duterte, may karamdaman na iniinda at kaya nga sa ngayon hindi nga siya fit for trial, ipinatapo na ng halos 8 buwan doon po sa banyagang bansa. Wala pong karapatan ang organisasyon ng ICC, bogus po ito, subalit ipinilit na ipakulong ni Marcos. Lamang makuha sa Pilipinas ang physical presence ni Pangulong Duterte sapagkat takot na takot si Marcos at ang kanyang alipores like Martin Romualdez that people will further embrace
former President Duterte to become their leader sa kanilang pagtindig at paglaban sa gobyerno ni Marcos. That even to the point na puno ng kataksilan at kalapastanganan at mga paglabag sa mga internasyonal at mga saligang batas ng Pilipinas, pati sa internasyonal na batas, subalit nakakaya pa ni Marcos na ipag-utos, no, mga kababayan, ang tinatawag na patago at palihim na intelligence operations laban kay Pangulong Duterte at ikinubli nila dito sa diplomatic channel, kunwari, ng kanilang presence sa embassy ng Netherlands. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte, na ito po ay inyong ibinulgar, ito po ay inyong ipinahayag, at dapat po, mga kababayan, sumama tayo sa pagtutol na ito. Ganon po kasama, kalalim ang pwedeng abutin ng kasamaan ng gobyerno ni Marcos to the point na dinadaya nila ang Philippine Embassy role at pati na po ang sinasabi na consular visit authority nila na patalikod at pailalim na ipasok nila ang agenda of investigation and interview and intelligence operation without the knowledge and coordination sa pamilya at mismo sa mga abogado, sapagkat ang layunin nila ay hindi tulungan upang mapabilis ang paglaya ni Pangulong Duterte sa kanilang illegal na ginawang pagpakakadetine sa ICC Detention Center sa Netherlands. The purpose is clear. Lalo pa pong pasamain at pwedeng gawan ng mga masamang hakbang upang ikakapahamak ni Pangulong Duterte. Kaya tama lang ang panawagang ito ni Vice President Sara Duterte na sisingilin ng mga mamamayan ang ganitong diskarte ni Marcos, sapagkat it is now confirmed na ginawan pala talaga ng report ng mga intelligence operatives, kunwaring mga embassy, consular, visiting team, pero hindi, iba ang pakay. Mabuti at ito ngayon ay maagang naibulgar ni Vice President Sara Duterte. At makikita natin, no, kung gaano ka conspiratorial itong ICC, no? The International Criminal Court, their security and authority coordination should be more rigid and clear na hindi basta-basta makakapagpapasok ng mga ganitong uri ng diskarte nang hindi dumadaan po doon sa pagprotekta ng karapatan ng akusado na nakadetine sa kanila, even to the point na hindi nila sinunod ang proper coordination and permission to the lawyer na dapat idinaan doon at pati sa pamilya. At ito po nagpapakita na nagkakaroon talaga ng collusion, pakikipagsabwatan ng masama upang lalong idiin at pasamain si Pangulong Duterte. Ino-operate ni Marcos si Pangulong Duterte kahit na ito ay nakadetine na at pinatapon nila ng illegal sa loob ng 8 buwan, takot na takot pa rin sila. At mas gusto nilang mawala si Pangulong Duterte talaga. Pero ang problema nila, nabulgar na naman ang kanilang pagtataksil at marumi at masamang balak. Kasi kung hindi marumi at masama ang balak mo, bakit pa ilalim, patago at palihim mo itong idiskarte? At yun pala, gagawa ka ng report.